marami ng katawagan ang ibinigay sa kanila. Binansagan na silang water bears o Kleiner Wasserbeer sa sariling wika ng German zoologist na si Johann August Ephraim Goetze na nakadiskubre sa kanila noong 1773. Paglipas ng 3 taon, tinawag naman silang tardigrada ng isang Italian biologist na si Lazzaro Spallanzani, isang Italianong salita na ang ibig sabihin ay slow stepper. At kahit na minsanan pa rin silang tinatawag na moss piglets, sa ngayon, formal na ang pangalan nila na tardigrades. Tuklasin natin kung bakit tinatawag na most indestructible creation ang mga tardigrades. Sa nakalipas nating episode ay natalakay na natin sila. Ang mga tardigrades ay nasa phylum of 8-legged segmented microanimals na short plump body with 4 pairs of hollow unjointed legs. Nakatira sila sa iba't ibang bahagi ng biosphere ng mundo. Nasa mountaintops, sa deep sea, sa tropical rainforest, at kahit na sa Antarctic. At mayroong 1,500 species ang nasa kategoryang phylum Tardigrada. Ang kaliitan nila ay hindi ang isang bagay na nakamamangha hinggil sa kanila, kundi ang kanilang resilience o katatagang mabuhay. Near indestructible nga daw sila. In fact, isang scientist, si Ben Panko, ang nagsulat para sa Smithsonian Magazine in 2017 na it seems likely that it will take the death of our sun to finally end the long journey of the tardigrades. Naninirahan na ang mga tardigrades sa mundo for 600 millions. Ang water bears na ito ay nakasurvive na ng 5 mass extinction events. Nakaka-withstand sila ng radiation of outer space, nakaka-endure ng init at pressure sa paligid ng volcanic ocean vents, at nabubuhay pa rin sa temperaturang absolutely zero. Mabubuhay nga raw sila kahit na ipaputok sila mula sa baril at lilipad sa bilis na 2,000 miles per hour. For years nang naiintriga ang mga scientists sa mga moss piglets na ito. At recently, may bagong kaalaman ang lumabas sa pag-aaral kung bakit sila nakakasurvive kahit na sa mga extreme conditions. Ang kasalukuyang kaalaman ay, ang mga tardigrades ay pumapasok sa extreme hibernation state na tinatawag na TON. Ngunit sa bagong experiment, naglalabas pala ang mga water bears ng free radicals, yung oxygen with an extra unpaired electron. Kung na-expose sa mga variety of harsh conditions, nagre-react ang mga free radicals at dinedestabilize ang ibang mga proteins or DNA segments para ma-resolve ang sobra nilang negative charge. Nagre-react din ang free radicals sa cysteine, isang amino acid in protein production. Noong sinubukan na nilang i-prevent na makareact ang free radical sa cysteine, hindi nakapag-hibernate ang mga moss piglet. Nadiskobrehan nila Derek Colling, Leslie Hicks at ng buong team na cysteine acts like a kind of regulatory sensor. Nakakasurvive ang mga tardigrades in extremes of cold, but when their free radicals are blocked, they die. Ang disenyong ibinigay sa mga tardigrades ay isang kamangha-manghang karakteristik ng isang nilikha na makaligtas sa anumang banta ng kanilang buhay. Ngunit sa mata ng agham, nakita natin na may katapusan pa rin sila. Ipinahintulot na makita natin ang wakas ng buhay ng tardigrades. Ang water bears ay hindi maikakailang isang likha pa rin ng dakilang manlalalang. Ang pagkaalam natin ng wakas ng buhay nito ay nagpapatunay sa nakasulat sa Mateo 24:35 na nagsasabing, "Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking salita ay hindi lilipas." At sa sinasabi rin ng Isaias 40:8, "Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta. Ngunit ang salita ng ating Diyos
ay mamamalagi magpakailanman. Ang water bear ay isang pasilip sa lawak ng kaalaman na nakatago sa mga likha ng may lalang. Marami pa tayong malalaman basta patuloy tayong bukas sa mga bagong kaalaman at tiyak na tayong lubos na masisiyahan sa pagkaalam na itong lahat ay mga patunay lamang ng kanyang wonders of creation.